So, now, ang tawag, sakramento, from the word sacred, sagrado, banal, because God is holy, ang Diyos ay banal, kaya ang tumatanggap ng mga sakramento, kasama ang kasal na tinatanggap nyo ngayon, meron kayong kabanalang binabagi sa inyo ng Panginoon Diyos. Amen? Let's go now to the ceremony proper. Bakit may nagsindi ng kandila? Pakwan nga, Deacon. Itapat mo nandito. Hugutin mo. Bakit may candle ceremony? Dito lalaki kasi andito si Allen. Dito naman babae nagsindi kasi andito si Pamela. Ano kahulugan ng candle ceremony? According to the Bible, Jesus Christ is the light of the world. Si Kristo ilaw ng sanlibutan. Bakit kailangan natin ng liwanag ni Kristo? O tandaan nyo, baka dumating ang dilim, ako ayoko niyan. Baka dumating ang unos, ako ayoko niyan. Baka dumating ang sigwa, ako ayoko niyan. Kayo gusto nyo? Dilim, unos, sigwa, delikado yan. Ano kaya yung dilim, unos, sigwa? Dilim, unos, sigwa. Dumarating yan sa buhay ng tao kahit ayaw mo, kahit di mo inaasahan, kahit di mo gusto, dumarating yan. Alin, ano kaya yung dilim, unos, sigwa? Listen to the old OPM. Problema na naman. Di ba? Problems, temptations, trials. So, tandaan nyo lang ha. Allen at Pamela, walang dilim na hindi mahahawi, walang problemang di malulutas, walang pagsubok na di malalakpasan, walang tuksong di matatakasan. Kung ang mag-asawa, first, laging, tingin sa akin, Pamela, laging nagdarasal. Lagi ba kayo nagdarasal? Open your communication to God. Next, hindi lang dapat nagdarasal mag-asawa, ano pa? Dapat ang mag-asawa, lagi ring nag-uusap. Open your communication to each other. Allen, tapatin mo ako. By nature, common, by nature, sa kultura, sino ang mas sensitive? Lalaki ba o babae? Pag lalaki, pansyam ka. Tell me the truth. Sino ang mas sensitive o matampuin maramdamin? Lalaki ba o babae? Huwag kang titingin sa katabi mo, ha? So, sabi niya, ang galing mong pipili, Pamela. Babae raw, sensitive, matampuhin. Ibig sabihin, Allen are willing to adjust 100%. Tama ba? For the sake of her love to her. Tama. So, mag-a-adjust siya. Allen, promise, di mo sasaktan damdamin niya. Hindi mo susugatan ang puso niya. Ang gagawin mo lang kay Pamela, mamahalin araw at gabi sa buong taon hanggang sa pagtulog mo, siya pa rin yung babaeng kasama mo sa iyong panaginip, di ba? So, willing to adjust. You're meant to be talaga. Perfect combination kayong talaga dalawa. Now, nagtatampo rin ba ang lalaki? Nagtatampo rin ba lalaki? Oh, yun, tumango yung tatay mo. Nagtatampo rin ang lalaki. Nagtatampo ka rin, Allen? Kaya lang, ang lalaki, ang galing magdala. Dito lahat to iniipon. Allen, please, kung may tampo ka, talk to her. At wag mong dadaanin sa mabubuting usapan. Ayoko nun, ha? Dadaanin mo sa madadasaling usapan. So, by nature, iniingatan talaga ang damdamin ng babae. Kasi ang babae, galing sa lalaki. Unang nilikha ng Diyos si Adan, pero nung makita ng Diyos, kailangan bigyan ng mapapangasawa si Adan, humugot ang tadyang, binasbasan at pinaghilom, nang magising si Adan, napagtanto niya, binigyan siya ng isang Eva, asawang bigay ng Diyos. Kaya sabi ng lalaki, sa wakas, narito isang tulad ko, laman ang aking laman, buto ng aking buto, babae, tatawag mo sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. Kaya pag nag-aasawa, ang lalaki nananaog sa tahanan ng kanyang mga magulang, sumasama sa kanyang asawa, at sa bisa ng sakramento ng matrimonyo o kasal, ang dalaway nagiging iisa. Not absolute one, but united one. Yun ang kaibahan ng sakramento. May panalangin ng bayan, may basbas ng Diyos, at may gabay din ng pare na nagkakasal sa inyo. Di ba? Mamaya, hindi na kayo dalawa, united one na kayo, nagkakaisa na kayo. Yun ang epekto ng sakramento ng matrimonyo o kasal. Nawala sa civil wedding, ha? Nawala sa civil wedding. So, kandila, Jesus Christ is the light of the world. Now, bakit kayo magsusuot ng wedding ring? Ito po ay bishop's ring. Nabili ko lang sa bangketa, bargain. Alam niyo kung magkano? 200. So, bakit kayo magsusuot ng wedding ring? Tandaan nyo, Allen at Pamela, it is a symbol of your love to each other. Pag suot nyo ang wedding ring, lalo pag may lakad kayo at di kayo magkasama, dapat naka-display. Allen, alam kong di mo ito gagawin. Ang katabi mo mukhang Maginoon tunay. Ayoko nung dating kanta, Maginoo, pero medyo bastos. Walang Maginoong medyo bastos. Ang Maginoo tulad ni Allen, mula ulo hanggang paa, talagang ang dating Maginoon tunay. Kasama ang kanyang kakisigan. No. So, wag mong hubarin, ha? Baka mamaya gagawin mo tulad ng iba. Ay, wala asawa ko, hubarin ko ang wedding ring ko. Single ako. Of course not. Hindi mo yung gagawin. Now, ako lagi ko po sinasabi, pag nakakita ka, ikaw na lang, malapit ka sa akin. Pag nakakita ka ng magandang babae, ano tinitingnan para masabing maganda? Hindi katawan, sexy yun. Ay, ang ganda ng babae. Ano tinignan ko sa'yo? Mukha. Hanapin mo kaagad ang daliri. Ay, may wedding ring. Sorry, wrong number na kasi naka-wedding ring na, di ba? Halimbawa lang, single ka pa, di ba? Single pa, tama? Halata naman eh. Now, eto ngayon,
Kahit anong ganda ng babae, pag nakita mo naka-wedding ring na, pumikit ka na, wrong number yon. Kapatid mo, kambal ba kayo? Kaya pala pareho, naalala ko yung lumang kanta ni Rico J. Puno, macho, guwapito, raw si Kambal. Siyempre si Allen yun. Siya ano pangalan? Allen and Arvin. Macho, guwapito, raw si Kambal. Tingnan mo kaagad yung daliri, ay may wedding ring. Pumikit ka na, umalis ka na, may sabit na yan. You see? Pag suot nyo ang wedding ring, lahat na makakita, may asawa na to, nakatali na to. Ito ay taken already. FB, update tayo. Dapat mababasa sa FB nyo, status, ano nakalagay na dapat? Married na, hindi single, hindi complicated. Ano ba kahulugan ng complicated? Komplikado, ano nga ba yun? Anyway, social media, mga pangkabataan, ako po, hindi ako gaanong updated sa ganyan. So, dapat married na ang mabasa sa status ng inyong Facebook account. Okay. So, sing-sing, it is a symbol of your love to each other. May I have the coins, please? Bakit habang kinakasal, may aras? Pera po ito, tama. Bakit ito unang hahawakan ni Allen bago ibigay sa mga kamay ni Pamela mamaya? It is a symbol of material prosperity. Allen, kaya ikaw unang hahawakan mo muna. Kung una bibigay, ikaw ang padre de pamilya. Ikaw maghahanap buhay. Pakakainin mo si Pamela, ha? Pero wag mong patatabain. Malayo pa naman, Pamela, ha? Yung kalahating dosena ng anak nyo, bigyan mo na magandang future. Kaya ba, Pamela? Ilan yung kalahating dosena? Hindi kaya, pero ilam yun kung bibilangin. Kagahapon yung kinasal ko, tumawad sa 3, ayaw ng half dozen. 1/4 lang daw, 3 lang, okay. So, kayo naman ang hiling sa Diyos kung ilang anak ang kanyang bigyan ng magandang buhay, yun lang ibibigay sa inyo ng Diyos. So, you must be generous, you must be a good provider, Allen, of course you are, ano? Pati yung bahay na titiran, sagot mo yun, ilalagay sa bahay, ano? Bigyan mo ng maalwan na buhay si Pamela at ang inyong magiging mga anak. Now, pag ito ay binigay mo na kay Pamela mamaya, Pamela, may special rule ka sa pamilya. Ang asawang babae ay tinatawag na tesorera. Ano yung tesorera? Treasurer in English? Treasurer, ingat yaman. Lahat ng kayamanan sa lupang makakamit ni Allen sa mabuting paraan, Pamela, ipagkakatiwala niya yun sa iyo. Tama sinasabi ng Proverbs, kawikaan sa Bible, tama sinasabi ng matatanda sa kulturang Pilipino. Pakinggan mo, ang asawang babae, hindi waldas, hindi bulagsa, kundi, ano ho? Nauna kayong kinasal eh. Ang asawang babae, hindi waldas, hindi bulagsa, kundi ano? Naku, kayo talaga ha, mahuhuli kayo ngayon. Di ba, nag-entrega siya sa inyo? Ang nag-iintrega lalaki, iniintregahan babae yung asawa, di ba? So, dapat ang misis, hindi waldas, hindi bulagsa, kundi masinop. Yun, alam na isang ninong mo. Pamela, sisinupin mo yung ibibigay sa yung kayamanan sa lupa ni Allen, ha? Tingin ka nga sa akin, gastadora ka ba? Tell me. Hindi raw. Baka may dating Shopee, Lazada, Asia, nabaligtad yata. Ano? Basta dapat may limit. Ano? So, Pamela, talagang tinanggihan mo, hindi ka gasadora. Aaminin mo bang kuripot ka? Minsan. Meron po bang Ilocano rito, Ilocana? Taas nga kamay. Kayo mahiya, May Ilocano ba rito, Ilocana? Wala. Kasi pag binabanggit yung salitang kuripot, ang tinutukoy daw, Ilocano. Ano ka? Kuripot ka para kay Ilocano, para kay Ilocana. Ako po'y hanga sa mga Ilocano at Ilocana pag sinasabi ang kuripot. Alam niyo po kung bakit? Pamela, pakinggan mo, ako mismo kuripot. Ang suot ko pong sapatos ay world balance na easy soap. Kasi baka kung mag-uulan, at least kung leather, bubuka yung leather. At bago ako bumili sa SM, dapat 3-day sale para 50% discount. Yan po yung inaabangan ko. Pamela, we must be a wise consumer. Tinuro ko nung araw yan sa Port High School. Economics, araling pangkabuhayan. Dapat mahusay kang humawak ng pera ng inyong pamilya, ha? Ngayon, Allen, dagdagan mo na may bibigay mo sa kanya, ha? Tapatin ko kayo, hindi po masama sa Kristiyano magpayaman. Hindi masama maghanap ng maraming pera. Hindi masama magkaroon ng business. Hindi masama magkaroon ng mga asset property. Pag ako'y gumagawa ng salin, hindi pwedeng malaki ang liability sa asset sa property mo. Dapat mas maliit ang liability o pagkakautang. Now, gusto niyo bang yumaman? Sabihin niyo, ayaw niyo? Huwag niyo kung sasagutin na tataya kayo sa loto. Hindi yun ang paraan, ha? Siyempre, gusto niyong dumami ang inyong material wealth, di ba? So, may I have the Bible again?
Brothers and sisters, hindi po bawal sa Kristiyanong maghanap ng yaman sa lupa. Basta una ang Diyos, hindi ang kayamanan ng una. No? Hindi po masama magpayaman, hindi masama maghangad ng maaluwan na buhay. Pero may bawal sa Kristiyano. Halimbawa, mayaman na kayo, di salamat sa Diyos. Ano bawal sa Kristiyano according to the Bible? Pakinggan nyo. The love of money, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Kristiyano ka, pinayaman ka ng Diyos, salamat sa Diyos. Huwag ka lang maging ganid, huwag ka lang maging swapang. And then, Allen and Pamela, share your blessing naman. Hindi sa akin. Ayun o, ang lalakas pa nila. Ayun o, nalakas pa biological parents nyo. Dapat, Pasko, bagong taon, birthday nila, wedding anniversary, dapat dinadalaw nyo sila and give something na magiging souvenir or something to remember para sa inyong magulang. Share your blessing sa inyong biological parent at dapat kasama lagi ang kalahating dosen ng apo. Di ba kayo natutuwa ang nagmamano sa inyo, ani? Mano po, lola, mano po, lolo. Di ba? Sign of old age nga lang pag marami na kayong apo. So, hindi masama sa Kristiyanong magpayaman, basta wag maging swapang, maging ganit. At ang hiling natin sa Diyos, kayong dalawa, siyempre tayo rin lahat ay payamanin ng Diyos, una spiritual, pangalawa lang ang material, prosperity. So, meron na kayong kandila, may singsing, may aras na. Next, bail ceremony. Ito, tingnan nyo. Ilang kasalan dinaluhan nyo? Bakit sa bail ceremony, ang kalahati ng belo, pinapatong lang sa balikat ng lalaki? Huwag yung tatalokbungan ng belo ang lalaki, may insulto yan, babaliktad. Papatong yung kalahati ng belo mamaya sa'yo during the bail ceremony, Allen, kasi pinapaalala sa'yo na nakaatang sa balikat mo ang mabigat na pananagutan bilang asawa ni Pamela at magiging ama ng inyong magiging mga anak. Lahat yan, pananagutan mo yan. At bakit naman yung kalahating belo, itatalokbong mamaya sa ulo ni Pamela? Second reading, narinig mo? It is a sign of your submission to your husband. Mga babae, pasako ko sa inyo inyong asawa. Kaya habang kinakasal ang babae, tinatalokbongan ng belo, tanda ng pagpapasakop sa asawang lalaki. Let's go back to the Bible. Sino ang puno ni Kristo? Ang Diyos Ama. Sino ang puno ng iglesia o simbahan? Si Kristo. Sino ang puno ng asawang babae? Tingin ka sa katabi mo. Ang kanyang asawang lalaki. Again, si Allen, mukhang pagkabait-bait, maginoo, mukhang santo nga actually. Sino ba santo kamukha nito? Ang pinakabatang santo sa lalaki si Saint Pancratius. Now, pangako mo, Allen, ha? Papasakop siya sa iyo. Pangako mo, at alam kung hindi mo ito gagawin. Hindi mo siya aalipinin, hindi mo siya bubusabusin, mamahalin mo siya araw at gabi habang buhay. That's your promise, Allen, ha? At ako naniniwala, swerte kayo sa manugang nyo. At swerte kayo sa anak nyo. Nakikita ko sa personality ni Allen, hindi magaang ang kanyang pingkok. Tingnan ko nga yung katabi nyo, hindi rin, mukhang pagkabait-bait din, hindi magaang ang pingkok na mister nyo. Mabait din Kamukha ni Leopoldo Salcedo, hindi magaang ang pingkok. Pag sinabing, ako narinig ko sa nuno ko nung araw, ang malas mo naman, damuho kang babae ka, na ang asawa mo magaang ang pingkok. Ano kayo magaang ang pingkok? Pero hindi mo gagawin yun, alam ko malayo. Personality mo pa lang, kabaligtaran nun. Pag nagkaasawa ka ng magaang ang pingkok, ano ibig sabihin ho nun? Nananakit ng asawa, nambubugbog. Pag ngayon may asawa lalaki magaang ang pingkok, makukulong yan kasi may mga batas na pumoprotekta sa mga kababayan. Again, Allen, ang gagawin mo lang ibigin siya, mahalin, pagsilbihan mula ngayon at magpakailanman. Kasi mag-asawa kayong pinapagsama ng Panginoon. Will you have Pamela to be a wedded wife, to live together after God's ordinance in the holy state of matrimony? Will you love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health, and forsaking others, keep you only unto her, so long as you both shall live? Please answer loud and clear. Yes, Father. Pamela, will you have Allen to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy state of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him in sickness and in health, and forsaking others, keep you only unto him, so long as you both shall live? Please answer loud and clear. Yes, Father. Will all of you witnessing these promises, especially the beloved sponsors, do all in your power to uphold these two persons in their marriage? Of course you will. In the name of God, In the name of God, I, Allen, I, Allen, take you, Pamela, take you, Pamela, to be my wife, to be my wife, to heaven to hold, to heaven to hold, from this day forward, from this day for forward, better, for worse, for better and for worse, for richer, for poorer, for richer and poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, until we are until we are parted by death. bited by death. This is my solemn promise. This is my solid promise. Bigay mo sa kaliwang kamay ni Pamela yung microphone. Titigan mo siya, Pam. Sabihin mo, in the name of God,
In the name of God, I, Pamela, I, Pamela, take you, Allen, take you, Alan, to be my to husband, be my husband, to heaven to hold, heaven to hold, from this day forward, from this day forward, for better, for worse, for better, for worse, for richer, for poorer, for richer and for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish, to love and to cherish, until we are. until we parted are by death. parted by death. This is my solemn promise. This is my solemn promise. Hi, love. The moment na una kitang nakita sa simbahan, alam ko na agad na ikaw yung papakasalan ko. Dito sa harap ng altar. 9 years of full of love. We experienced a lot. Masaya, kulitan, and kahit may mga lungkot at away na naranasan natin, we still choose each other. I promise to love you and take care of you all my life. Alagaan kita, pagsisilbihan kita habang buhay. Handa akong matuto sa lahat ng bagay. Hindi ako magsasawa na ulit-ulitin sa iyo na mahal kita. I know darating yung taon na yung butterfly feeling na nararamdaman natin is magfe-fade. Pero lagi mong tatandaan na I always choose you kahit no matter what. Lagi kitang isasama sa mga desisyon ko sa buhay. Pangako sa'yo, mahal na mahal kita. And to my future kids, I know lalaki kayong may takot sa Diyos. I promise na kung gaano ko kamahal ang mami nyo, katumbas din yung pagmamahal ko sa inyo. Alagaan ko kayo at sisiguraduhin ko na maayos ang pamumuhay ninyo. Mahal ko kayo. Mahal, happy anniversary. This year was so special because we got to be in this moment. I love you so much and I vow to love you. And all the changes you will undergo for the rest of our lives. I will be your equal partner in the best, worst times, and all in-betweens. Please know that in the deepest part of my soul, that no matter what challenges will get us apart, we will always find our way back to each other. I love you so much. Repeat after me. Pamela, Pamela, I give you this ring I give you this ring as a symbol of my vow. as a symbol of my vow. And with all that I am With all that I am and all that I have, and all that I have, I honor you I honor you in the name of the Father in the name of the Father, and of the Son the Son, and of the Holy and the Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Siya titingnan mo, hindi ako ha. Sa akin nakatingin eh. Hindi, inaabangan niya yung repeat after me. Ano? Suot mo na, dahan-dahan. Sige, suot mo na dahan-dahan. Naisuot na ba? Naisuot na. You have to respond first, Pamela. Panghuli yung singsing niya. Panghuli yung kanya, singsing. O, sabihin mo sa kanya, titigan mo siya. I accept it, I accept it. for wherever you go, For wherever you I go, go, I go. and where you lodge, And where you lodge, I lodge. I lodge. Your people Your people shall be my people, shall be my people, and your God, and then your my God. will be my God. Where you die, Well, you I will die, I will die, and there will and there will I be buried. I be buried. The Lord do so to me, The Lord saw to me, and more also, and more also. if aught It ought, but death but death part you and me. part you and me. Okay. Pamela, Pamela, accept these coins accept this as a coins pledge as a pledge that all that all my worldly goods my only goods I share with you. I share with Think you. that In that this is not this is to not purchase you, to purchase for you. a woman's heart For a woman's can heart only be won can only be by won another heart. by another Accept them heart. Accept as a them token as a token of my solemn pledge and solemn pledge to dedicate myself to dedicate to myself honest labor to honest labor for the prosperity and happiness for the prosperity and of our honest family, for our family, and to ever seek for the ever sake the blessings of God the blessings of God upon our love and home. upon loving our home. Bigay mo na sa kanya. I take them most willingly, I take them most willingly, my beloved my husband, beloved husband, together together with your noble with pledge your noble pledge to labor to labor for our home. for our home. And in return, And in return, bigay mo na kay Pamela yung singsing niya. I give you this ring I give you this ring as token
as a token that from this moment on, that from this moment I give you on, my heart, I give you my heart, promising to be to you promising to a be loving to you, wife, a loving wife, obedient and faithful. obedient and faithful. Sige, suot mo na sa kanya. Grant, O Lord, Grant, O Lord, your blessing your blessing blessing upon our love, upon our and love, never deny us and never deny your us everlasting protection. your everlasting protection. Amen. Amen. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Allen, ready? You may now kiss the bride. Ulit-ulitin man, nais kong malaman. Mabuhay ang bagong kasal. Mabuhay! Mabuhay kayong lahat na sumaksi sa kasalang ito. Mabuhay! Sa awa tulong ng Diyos, salamat sa Diyos. Thanks be to God. Please. Kung balikan man ang hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon na. Pag napaligiran ang ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Oh, eto tayo Sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Sa huli, Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Sa pagdating ng ating pilak at ginto, diamante may abutin, ikaw pa rin aking bituin, nagtatangi kong dalangin kung sa huling sigla. sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me.
yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. We are so blessed na pinagtagpo sila ni Lord. Alam ko po, even before na nag-meet sila, they are destined na po to be together. Napanood po natin, witness po kung ano yung pinagdaanan nila, and yet, they survived, and they met again after 4 years. That means po talagang design ni God na magtagpo ang kanilang mga puso. One heart, one soul. So sa gabing ito, let's toast to the happiness of this couple. Ang prayer ko lang po for them, sana po sa buhay nilang dalawa, huwag nilang kalilimutan na there are 3 sa kanilang relationship. It's not only between the 2 of them. God is the center, must be the center of their relationship. Pag wala po si God sa relationship nila, mahihirapan. It's very difficult for a couple to be together in spite of the many challenges na haharapin nila. Pag sila po ay kasama nila si God, everything will be as smooth as they want it to be because that is the design of the Lord. Na magsama sila, sabi nga, till death do we part. So yun ang prayer ko for the 2 of you. And as your ninang, Auntie Ninang, I will always be here for you any time of the day. Whatever the circumstances will be, andito kami ng Uncle Ninong ninyo. Toast to that newly married couple, Allen and Pam. God bless you. Kasi ang tawag namin sa kanya. Kasi dalawa nga sila, buiwan yung isa. Huwag kayong magbabago. Sa bawat isa. Una, Panginoon, ang ano nyo. Sana mabigyan nyo kaming 2 anak lang, okay na. Kasi isa pa lang apo namin. At ang pinakaano talaga sa kanila is honesty. Dapat magi kayong honest sa bawat isa. Walang taguan kung ano, kung may problema ang isa, i-share ninyo sa isa't isa. Kasi pagtutulungan ninyo yan na i-resolve. Hindi yang kaya ng isa lang. Kaya nga kayo pinagsama para magtulong kayo. Ano pa? Kung wala kayong pera, nandyan si Umbe. Si Umbi talaga. Siguro, at isa pa, ano pa ba? Magmahalan talaga. Yun ang pinakaano, magmahal. Kasi kahit na nga sabi natin, talagang mahal ninyo ang isa't isa. Kasi hindi kayo mag-aabot sa 9 years kung hindi ninyo mahal. At hindi kayo magpapakasal kung hindi ninyo mahal ang isa't isa, di ba? Sana habang buhay kayo magmamahalan ha. Ikaw, Len, alam mo naman ugali ng anak ko. Basta intindihin mo na lang yan. Kasi, alam mo na, di ba? At saka, huwag mo lang talagang iwanan yan. Di baling dagdagan. Joke lang. Yun lang. Hello. Masabi ko lang po sa inyo, magmahalan kayo dalawa. Respect each other. Tama na. Basta, Len, mahalin mo lang si ate. Ano na ako? Okay na sa akin yun. So, good evening po sa inyong lahat. We are happy. Personally, I am very happy tonight. At gusto ko lang pong sabihin kung gaano kaswerte yung isa't isa para ngayong gabi, kung gaano kaswerte si Kuya Allen at si Ate Pam sa isa't isa. Sobrang swerte ni Ate Pam kasi sa loob ng 9 years, nakita ko yung perseverance, understanding, at lahat ng effort. Kasi
Oo, lahat ng effort na binigay niya, kahit na nung high school pa lang, yung mga simpleng paghahatid, hindi yan alam ng parents ko. Kasi nga, dati, yes, very strict po talaga yung parents namin. I remembered my papa will always tell us na kapag mag-aaral kayo, mag-aaral lang kayo. Kapag magbo-boyfriend kayo, magbo-boyfriend kayo. Kaya po, lagi pong nakatatak sa amin yun. Kaya siguro si Ate Pa, medyo natakot siya nung mga panahon na yun. Kasi kailangan priority namin yung pag-aaral. Hindi naman po sobrang pressure, pero nandun kasi yung dapat makapagtapos. Siyempre, alam naman natin yun sa pamilya. Pero andyan pa din si Kuya Allen after 4 years of no communication. Bumalik at yung heart at pag si Lord yung gumawa ng plano nyo sa buhay, yung love story nyo, walang makakapigil doon. And true love will find its way. At sobrang swerte din po ni Kuya Allen kay Ate Pam. Hindi lang halata. Si Ate Pam po, sobrang God-fearing and family-centered person. So, inuuna niya po yung mga plano niya muna sa pamilya namin. Tapos, hindi lang po yan nagsiserve sa public school, nagsiserve din po yan sa simbahan. So, ganun po siya ka-multitasking and ganun po ka pure yung heart niya. At alam kong magiging good wife siya kasi she's God-fearing and she have a good heart as well. So I'm so happy for both of you. Yes, finally. Finally, medyo hindi na yata ako third wheel. Kasi mahihiya na talaga ako kasi mag-asawa na talaga sila. Wala na akong pero makikisingit pa din ako minsan. Ayun, so thank you and congratulations. I love you. Allen, thank you sa lahat kasi simula bata kasama ko na to, simula elementary, high school, college, sa lungkot, sa ligaya, kasama ko to. Masayang-masaya ako kasi ngayon na kinasal ka na, hindi na kita katabi matulog, may iba ka na Hindi, may iba ka nakatabi matulog. Doon ako sa jowa ko. Hindi, joke lang. Hindi, ngayon, may asawa ka na, mahalin mo si Pam buong buhay. Kung paano mo minahal si Mama, si Ate May, lahat ng natin sa buhay, mahalin mo siya. Maraming salamat, Len, kasi nandiyan ka nung down na down ako sa buhay ko. Nandiyan ka. Andyan siya nung kinakailangan ko siya, andyan siya, sumusuporta sa akin. Maraming salamat kasi hindi niyo ako pinabayaan hanggang sa maano ko yung sarili ko, may tayo ko. Maraming salamat sa inyo. Mahalin mo si Pam, mahalin mo rin si God. You're the one who never... Ano yan? No. Ayun lang, maraming salamat at mag-enjoy kayo dito. Salamat sa pagpunta sa kasal ko. Thank you. All right, there you go, ladies and gentlemen. Tumatalo ng puso sa tuwa ay patungong langit na ata. Ikaw ang kasama sa titig pa lang tunaw na hawak sa kamay, wala na akong palagsa. Ay pag-ibig na ata. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng pumunta dito na
galing mga ninong ko na galing Bicol na naglaan ng oras para dito. And sa mga classmate ko dyan ng high school, thank you very much. Then college, thank you guys, thank you. Tapos sa mga kababata ko, sa inyo, salamat, mga pinsan ko. Tapos yung kumpleto yung kapatid ko, maraming salamat. Tapos yun, mga coworker ni Pam, mga pasasalamat at yung mga pinsan at mga kamag-anak ni Pam. Maraming salamat. At dumalo kayo dito sa pag-isang dibdib namin ni Pam. Yan. And ano pa ba? Ayun, pati pala yung mga taga-BBC. Yun. Ayun. And ano pa ba? Yan lang. We're very thankful po for the presence of everyone. Alam po namin na sobrang struggle na magpunta dito, maulan, traffic, malayo, pero you choose to be with us. Very limited lang yung guest list namin. Gusto po kasi namin, we will celebrate our day with the people that is near to our heart. Yung pinaka-dear po talaga sa amin. Kaya we're very thankful po for the presence of everyone. And also, especially dun po sa family members namin na napaka-patient sa amin at napaka-mahal na mahal kami. Kasi may mga... And we hope na you enjoy po our time together sa pagsa-celebrate po ng wedding namin. Kami po lubos talaga na nagpapasalamat sa presence ninyo. At syempre, nakita po namin kasi most of the time, pag uma-attend po kami ng wedding, nakikita po namin umuwi na most of the guests. Pero kayo po, talagang you stayed until the end. Kaya po, sobrang thankful po kami kasi parang yung pagod namin, yung inisip namin ng several months, worth it kasi nagstay po kayo hanggang dulo. So, thank you very much. Sa ilalim ng